Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipid ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagbulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugang iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ipinakita ni Maria ang kanyang lubos sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang misyon na may pagkukumbaba. Naway tularan natin siya sa pagtanggap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay, kahit hindi natin siya lubos na uunawaan. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala sa plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulad ni Maria, nais kong buong pusong tanggapin ang iyong kalooban sa aking buhay. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang magtiwala sa iyong plano, lalo na sa panahon ng pag-aalinlangan. Gamitin mo ako bilang iyong lingkod upang maglingkod at magmahal ng tapat. Amen.